Hindi ko kasi ano yung pinaka... Ang English kasi yan, reconcile to God. Pag sinabing reconcile, ito ay pagkakasundo, ano? Saan ba ginagamit yan? Kuminsan, ginagamit yan sa mga sa lalo na kapag nagpapa-counsel, no? Papa-counsel ng mag-asawa, mga counseling na yung iba gusto magkaroon ng legal separation, so bago mangyari yan, ipapa-counsel muna sila kung talaga ba mag-iwalay na ba kayo. Actually, hindi naman kasi ganong dito sa atin yan, ano? Sa ibang bansa yan, lalo na yung divorce, yung merong tinatawag na marriage counseling, nag-uusap yung mag-asawa kung talaga, kung kaya pa silang i-reconcile, kung kaya pa silang pagkasunduin o pagbatiin. Hindi ko alam kung dito, ano yan, kung applicable dito yan. Pero sa ibang bansa, ganun usually. Kaya yung salitang reconcile, naririnig natin yan, o ginagamit yan sa panahon ng, yung gano'n nga, sa mag-asawa, no, sa pagdating sa marriage, counseling. Pero dito, ibang, parang ganyan din, ganyan yung ating tema. So tuloy natin yung ating pag-aaral, tayo ay nasa pag-aaral pa rin ng libro ng Colosas. Chapter 1 pa rin tayo, isipin na, naligo na tayo, no? Chapter 1 pa rin tayo. Kasi, yung bawat verses po kasi talagang, masyadong mayaman, very rich, yung mga sinasabi ng Diyos sa atin, yung mga sinasabi ng ni Pablo. Kaya tiga-apat na chapter, apat na verses lang yan, no? Yung ating pinag-aaralan every week. So, tuloy natin. Basahin na natin yung chapter. Tapusan natin yung muna verses 1 to 19. So, tayo ngayon ay nasa 20 to 23. So, 20, 21, 22, 23. Apat na ulit. Apat na verses ulit. Sige, pakibasa na lang muna. Colossians 1 verse 20 to 23. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inaalay sa krus. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay mahirap niya kayong banal, walang kapintasan at walang tuwis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Naunawa po ba natin? Nakasulat? Naunawa natin? Naunawa natin? So pwede tayong buhay. Intindihan nyo na eh. Bilis lang, ano? Bilis lang intindihin. So, himayin natin, ha? So, ayan. Kung makikita po natin, sa English ko kasi binasa eh. Sa verse 20, ang nakalagay po doon ay reconcile. Verse 20. Ayan o. Reconcile. Tapos sa verse 22 ay reconcile. So, ano mo mapansin nyo? Nandun na, nakasulat na kanina eh. Ayan, ayan o. Yung una sa verse 20, reconcile.
ito ay ano, present tense. Present tense. Tapos yung verse 22, ito ay past tense kasi meron ng ed. May ed. So kung ano ibig sabihin ng ang pinaka-noun po niya, ano ba sa Tagalog ng noun? Pangalan. Yung reconciliation kasi from the root word reconcile. Ganyan. So ang noun niyan ay ang noun ay reconciliation. So ano po ibig sabihin? Ayan, ito ay ginagamit sa Biblia upang pag-usapan ang kaugnayan ng isang tao sa Diyos. O isang tao at sa Diyos. Sa mga tuntunin ng pagpapanumbalik ng tamang relasyon sa pagitan ng isang tao at ng Diyos. Malinaw, ano? So, ang reconciliation daw ay yung kaugnayan ng tao sa Diyos, mga tuntunin na manumbalik yung relasyon ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. O vice versa. So, ang relasyon ng Diyos at ng tao ay manumbalik. Yun ang ibig sabihin, yun ang pinapahiwatig ng salita reconciliation. Ang pagkakasundo or reconciliation, Tagalog din kasi pagkakasundo. Kung gayon ay ang pakikipagkasundo sa Diyos pabalik sa tao. O tao, kung gugustuhin mo, ang pakikipagkasundo pabalik sa Diyos. Sa anumang paraan. O vice versa. Ang Greek word po ng salitang reconcile ay kataliaso. Reconciliation. To reconcile, or it can mean to change or exchange. So sa unang tipa, sa bagong tipan, 2 beses po ito ginamit. Sa 2 Corinthians 5 at saka sa Romans chapter 10. Pero diyan po ay wala po sinasabi si Paul diyan. Parang pinapaliwanag lang niya ang yung salita, yung ugnayan ng Diyos at ng tao. Pinapaliwanag lang niya diyan sa 2 verses na yan. So, wala siyang ina-argue, wala siyang argument na sinasabi diyan. O he's not fighting against Paul's teachers. So pinapaliwanag lang niya kung ano yung relasyon o ano yung nangyari sa relasyon ng Diyos at ng tao. Ayan, the word reconcile is used when a man is reconciled to God. Yun yung kanina, yung paliwanag doon sa Tagalog. Or when God and man end their battle and declare themselves partners again. Partners again as they once were before the fall. Ano tong fall na to? Fall nung nagkasala ang tao at nagkasala si Adan at Eva, na lumayo yung relasyon, nawala, nasira na yung relasyon ng Diyos at ng tao. So ano yung sinasabi naman dito, battle and declare themselves partners. Ano itong battle na to? Itong battle na to, ito yung dahil sa kasalanan. Magkaaway ang Diyos at ang tao. Kasi nga, dahil ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan. Kaya hindi po pwede. Yun yung pagtatalo ng Diyos at ng tao dahil ang tao makasalanan. So para matapos yan, kailangan magkaroon ng anong balik yung relasyon, reconcile, yung relasyon ng tao at ng Diyos ay anong balik muli. So diyan sa binasa natin,
Ang Greek word na reconcile na sinasabi diyan ay apokatalyaso. Kanina, ano yung Greek word nun? Katalyaso. So kapag ka merong, ano yung sa taga, ano yun, yung merong unlapi. Ano yung unlapi? Pagka merong unlapi, ito, tulad nito, ibig sabihin nito, binibigyan ko ng diin. Binibigyan ng diin. Strongly, yung pinapahiwatig dyan na mayroong diin yung salitang reconcile. Meron ako sinulat dyan eh. Ito, lubusang pagkakasundo. Diba, lubusan, ibig sabihin yung parang extreme na pagkakasundo. So yan, ang salitang pinagkasundo ay tumindi upang ang ibig sabihin ay lubusang pagkakasundo. Ganap na pagkakasundo o lubos na pagkakasundo. Yung extreme. Lubos, ganap. O, hindi na yung simple. Nag-gets nyo ba? Nag-gets nyo? Hindi. Nag-gets nyo? Ito kasi kailangan mo kayo. Paano i-explain ito? Ayaw kasi i-explain sa Tagalog. Pero naiintindihan nyo ba? Pag isalita, di ba? Parang ano, beautiful. Pag sinabi yung beautiful, maganda. Pag sinabi mong, you are more beautiful than ever. Ano yun? Ano? Walang katapusan. You are the most beautiful. Di daw ko, di ba? You are the most beautiful. Wala nang masihigit pa. Ayun, yan yun. Alam niyo yung ano yun, superlative. Natandaan nyo yun, English. Positive comparative. Oh, superlative yung pinaka-best. Yung pinaka-best, good, better, best. Yan. So, isa dito ang pinagkasundo, ito yung pinaka-best. Oh, yan yung pinaka-lubos. Yan yan, yung pinaka-greater. Ano yan? Oh, yan, pinaka-the best. Yan. O yan, makituloy na lang. In Colossians, he is fighting a counterattack from false teachers. The false teachers that were really confronting the church at Colossae had said that it could not be possible for man to be reconciled to God by Jesus Christ alone. Ayan. Ayan yung kanina, yung dalawang verses na ginamit sa yung kanina mo yung 2 Corinthians tsaka yung Romans chapter 5 tsaka 2 Corinthians 5, pinapaliwanag ni Pablo, wala siyang ina-argue, hindi siya nakikipagtalo. Pero ito, dito sa ano na to, sa libro ng Colossae, sa sinulat niya, yung salitang reconcile, sinasabi niya yan dahil nakikipaglaban siya. Ano yung nakikipaglaban? Kasi natatandaan yung lesson natin last week, di ba? Maraming mga false teachers na siyang nagtuturo dyan ng false maling katuruan na sinasabi nila hindi sapat si Jesus. At turo nila yung natandaan niyo example ko nung Mortal Kombat, si Kung Lao. Sino? Si Kung Lao. Di ba? Yung pagka natalo niya yung kalaban niya, di ba yung kaluluwa, ina-absorb niya. Tapos yung natalo siya ni Shang Tsung, yung mga kinain niyang kaluluwa, di ba nagsilabasan? So ang turo na itong mga false teacher,
dito sa lugar ng Colossae, ganon, ang Diyos daw ay isang nilalang na ganyan na maraming iba't ibang klaseng espiritu. Na si Jesus, isa lang doon sa mga espiritu yon. So ang kaligtasan, hindi lang sapat. Hindi siya sapat. Kailangan sumamba ka rin sa mga anghel. Kaya marami mga tandaan nila sila last week. So yun. So mahirap daw makipagkasundo sa Diyos kung kay Jesus lang. Kailangan meron ka pang iba na lapitan. Kailangan ikaw makarating ka mismo sa langit. Makita mo ang Diyos, makausap mo. O kaya, kailangan sumamba ka sa mga anghel. Yan yung mga tinuturo nila. No? So, dun sa verses 15 to 19, ayan. Ano sabi doon? Ayan. Pinakita ni Pablo sa verses 15 to 19 na si Jesus ay Diyos. Sa verse 20, sinabi doon, nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa krus. Ayun, di ba, binasa natin kanina, sa pamamagitan ng kanyang anak, nakamta natin yung kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. O sa verses 20 to 23, sa verses 20 to 23, ipinaunawa ni Pablo ang kasapatan ni Kristo na magligtas upang magkasundo ang mga tao sa Diyos. O, ibig sabihin yan, yung binasa natin kanina 20 to 23 naman, ito ay sinasabi doon, pinasabi ni Pablo na si Kristo sapat na. No, wala ka na ibang pwedeng lapitan pa, sambahin pa, para maging maganda, para manumbalik yung relasyon mo sa Diyos, para makipagkasundo ka sa Diyos, o ang Diyos makipagkasundo sa iyo. Si Jesus sapat na. Wala nang ibang pwede ka pang lapitan. No, wala na yung akyat ka sa langit, wala na yung mga ganyan, o samba ka sa mga anghel, wala na. So ayan, yung kaligtasan daw ay, bigyan na natin ng konting karagdagan yung pinag-aaralan natin. Meron din ang termino na nagbubuo sa ating kaligtasan. Una, justification. Ano yan? Pagbibigay katwiran. O ano sabi dyan? Ang justification, ang ibig sabihin yan ay ang makasalanan ay nakatayo sa harap ng Diyos bilang akusado at pinahayag ng mabili. Ayun, ibig sabihin lahat tayo makasalanan, tatayo ka sa, parang sa korte. No, imagine niyo sa korte. Nakatayo ka, ito bilang isang akusado. Akusado ka. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, sa dugo niya, imbis na ikaw yung ipako, di ba? Siya yung napako. At ngayon, sa pananalig mo at paniniwala mo sa ginawa ni Jesus sa krus, ay ikay naging matuwid sa paningin ng Diyos, sa harapan ng Diyos. So ikaw ay na-justify. Yan ay ibig sabihin yan. Pangalawa, redemption o pagtubos. Redemption o pagtubos. Ang makasalanan ay nakatayo sa harap ng Diyos bilang isang alipin at pinagkalooban ng kalayaan sa pamamagitan ng isang pagtubos. Ayun. So, ang linaw, bilang tayo, like before, tayo ay isang alipin. Alipin ng alipin tayo ng kasalanan. So tayo ay nakakulong. So nung tinubos tayo ni Jesucristo, dahil sa kanyang dugo at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nakalaya. So tinubos, yun. Ni-redeem. So yun ang ibig sabihin ng redemption. O next, forgiveness. Forgiveness o pagpapatawad.
Ang makasalanan ay nakatayo sa harap ng Diyos bilang isang may utang at ang utang ng mabayaran ay nakalimutan. Yun. Diba? Meron tayong utang na hindi natin kaya bayaran. Kasi nga tayo ay masama ang tao. Tayo ay makasalanan. Pero dahil sa ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo ay pinatawad. Ibig sabihin, yung utang natin bayad na. Wala na tayong utang. Hindi na tayo kailangan singilin. O next, yung reconciliation. Yan. Reconciliation o pagkakasundo. Ang makasalanan ay nakatayo sa harap ng Diyos bilang isang kaaway at nagiging isang kaibigan. Ang kapayapaan sa Diyos ay ginawa. Yun. So dati, tayo ay kaaway ng Diyos. Kaya di ba yung example kanina, yung dalawang mag-asawa, di ba? Nagano sila ng marriage, sa marriage counseling, kasi nga magkaaway sila, pinagbabati. So ganyan din yung same as yan, yung reconciliation na sinasabi dyan. Nakaaway tayo ng Diyos, pero dahil sa kay Kristo, diba? Tayo ay naniwala sa Kanya, nanalig sa ginawa niya sa cross, ay naging kaibigan na tayo ng Diyos, hindi na tayo Kanyang kaaway. At ang huli, sonship. Sonship o pagiging anak. Ang makasalanan ay nakatayo sa harap ng Diyos bilang isang dayuhan at ginawang anak. Tayo daw ay foreigner. Kasi nga dahil sa kasalanan ay hindi tayo kinikilala ng Diyos na anak. Pero dahil sa ating pananalig kay Kristo, kasi yun, mula kanina, isa lang yung para mangyari lahat sa atin yan. Justification, redemption, forgiveness, reconciliation, tsaka sonship. Ang daan lang talaga si Kristo. Siya lang. Kung anong ginawa niya sa krus. Kapag tayo nalig sa Kanya, ay dati dayuhan tayo. Pero ngayon, tinawag na tayong mga anak. So, yun po yung 5 termino na bumubuo ng ating kaligtasan. So, tandaan nyo justification, redemption, forgiveness, reconciliation, and sonship. Madali na naman remember yan ayan. Ang pagtubos ay tumatalakay sa ugat, ang kalagayan ng ating kalikasan. Bilang mga alipin ng kasalanan, pinalaya niya tayo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ang pagpapatawad ay may kinalaman sa bunga. Ang pagtubos ay tumatalakay sa ugat. Ang pagpapatawad ay may kinalaman sa bunga. Ang pagtubos sa ugat. Ang pagkakasundo ay tumatalakay sa ating kalagayan. Ang pagiging anak ay tumatalakay sa ating posisyon. At lahat ng sama-sama, ito ay justification o pagbibigay katuwiran. When we were saved, ang lahat ay naayos na. Bungalow, kondisyon at posisyon. Hindi yung bungalow o kaya gate. Ano kasi ewan mo kasi pag nagtatay, nag-auto siya nag-auto-correct siya Hindi maintindihan yung Tagalog. Ano yun yung pagtubos, ano ba yung pagtubos? Redemption. Tsaka yung redemption ay tumatalakay sa ugat, ang kalagayan ng kalikasan natin. Ang kalikasan natin, ang ugat nun, tayo ay makasalanan. Yun. Tapos, bilang mga alipin ng kasalanan, pinalaya na tayo, hindi na tayo alipin ng kasalanan. O ang pagpatawad o forgiveness ay may kinalaman sa fruit, sa bunga. Sa bunga. Bunga fruit, Tapos, ang pagtubos ay tumatalakay sa ugat. So, yung forgiveness, yung fruit,
at yung redemption, yung root. Nagets nyo? Ang pagpapatawad, yung forgiveness ay may kinalaman sa bunga. Ang pagtubos sa ugat. Yung redemption sa root. Ano ba ang root? Sin. Ano ang bunga? Kamatayan. Death. Diba? Ang pagkakasundo ay tumatalakay sa ating kalagayan. Yung reconciliation, anong kalagayan natin sa Diyos? Ano? Kaaway. Kaaway. Ang pagiging anak ay tumatalakay sa ating posisyon. O yung sonship, ang yung posisyon natin sa Diyos, hindi na tayo alipin. Kasi dati alipin tayo. Or dayuhan. At ngayon, ano na tayo? Anak na. Naiintindihan nyo? Yun yun. Tapos, pag pinagsama-sama mo lahat yan, yun ay justification. Pag pinagsama-sama mo na. Kaya sabi niya, when we were saved, ang lahat ay naayos na. Naayos na nung tayo naligtas. Yung ano to? Hindi sa buong galo eh. Yung condition natin, yung posisyon, yung kalagayan natin, at saka yung ugat, bunga. Yan, yung bunga, yung ugat, kondisyon, at saka posisyon. Yan yun. Kaya pinagsama-sama mo yan, ang tawag dyan ay justification. Ano to Ugat, ano to? Bunga at saka ugat. Ewan ko kung nag-intindihan yun eh. Dictionary yan. Ha? Dictionary. Nakita ko ito kanina na nire-review ko eh. Sabi ko, bakit buong galo to? Okay. Sa type yung bro? Hindi, nagtaka naman ako. Yung gumawa, hindi ako minessage. Hindi ko alam sino ba gumawa nito. Hindi ako minessage na ano yung nakasulat. No? Kasi ano mo yun, hindi nagbasa, hindi binasa. Sa copy-paste na lang. Copy-paste. O, ito na. Ito na tayo sa main lesson natin. Ano sabi dyan? Ang kukunin natin dyan yung reconciliation, ha? Yung pang-apat. Kasi, yan yung topic natin, eh. Yung verse na 20 to 23. So, yan. Merong apat na aspeto ng reconciliation. 4 aspects. Ano yun? Una, Ang plano ng pagkakasundo Oh, o the the plan plan of- of reconciliation. Pangalawa, ang paraan ng pagkakasundo o the means of reconciliation. Pangatlo, ang layunin ng pagkakasundo o the aim of reconciliation. At pang-apat, ang ebidensya nito o the evidence of reconciliation. so merong 4 aspects of reconciliation. Plano, paraan, layunin, ebidensya. Or English, the plan, the means, the aim or objective, or at saka the evidence. So isa-isay natin yan, ha? So the plan of reconciliation, yung verse 22, 21. Ayan, yan yung sabi dyan. Verse 20 to 21, having made peace through the blood of his cross, and through him to reconcile all things to himself, I say, whether things on earth or things in heaven, and you that were once alienated or estranged, and enemies on your mind, because of wicked works, yet now has he reconciled. Ayan. So ang key phrase natin dyan ay to reconcile all things unto himself. Kasi nga, dati, nung nagkasala si Adan at Eva, ay, ang tawag doon ay the fall of man, ang tawag dyan. So, bumagsak yung relasyon ng tao, nawala, naghiwala yung relasyon ng tao at ng Diyos. No? Lalayo ang relasyon ng tao, naputol. So dahil sa sinasabi dyan, dahil sa reconciliation, kapag tayo ay nakipag-isa,
muli kay Kristo. Kasi nung nagkasala ang tao, lahat nadamay. Lahat. Kaya nga, di ba, kung may naririnig kayo, we are living in a fallen world. Kumbaga yung mundo natin, pabagsak na, pabagsak. Kita niyo yung climate change. Di ba? Dati, yung global warming. Dati kapag bumabagyo, hanggang signal number 3 lang. Pero ngayon, pag bumagyo, may signal 4 na, tsaka minsan may signal number 5 pa. Diba? Yung mga lugar na hindi binabaha dati, ngayon, binabaha na. Ano pa? Yung mga, yung init. No, yung init. Kung nararamdaman nyo last year, hindi pa ganito mas kung ikukumpara niyo yung init last year at sa mga nakaraang mga taon, painit ng painit, ano? Painit ng painit. Mas painit ngayon, summer. Maabot ng dati. Nasa 30 degrees lang eh. Ngayon, nag-35. Ngayon, nagpo-40 na, no? Sa ibang lugar, nag-50 pa. Lalo na sa mga Zamboanga, sa Mindanao, nagsisikuhin na pa. So, ganun siya. Ibig sabihin, palala ng palala, naapektuhan ang buong mundo, buong sangkalawahan. Na nagkasala si Adan at Eva. Na nagkasala ang tao. So, ibig sabihin yan, na having made peace with the blood of Christ and through Him, reconcile all things to Himself. Ibig sabihin, kapag darating ang panahon na sisirain ng Diyos lahat ito, mawawala ito lahat. Nakasulat po yan sa Revelation din. Revelation 19, tsaka 20, chapters 19 and 20, tsaka 21. Sabi doon sa chapter 21 ay a new heaven and new earth. So papalitan. Itong mundo na to na sira, papalitan lahat to, magiging perfect. Kasi ngayon hindi perfecto, may sakit, diba? May mga bagyo, merong nagpapalit-palit ng mga panahon. So, yan yung sinasabi dyan, na lahat ay, babalik muli sa dati. Ano yung dati? Nung panahon na bago magkasala si Adan at si Eva. So, yung mga aso nyo, may mga aso ba kayo? Ha? Sino may aso? Sino may pusa? Sino may kalapate, ibon? Sino? Sino may... daga? Mga daga? Oh, lahat yan. Lahat yan mga yan. British. No? Ano pa? Sige, bigay nyo. Lahat yan mga yan. Pagka naging maayos sa ulit lahat. Binalik ng Diyos lahat. Nireconcile niya. Nireconcile niya lahat ng all things niya eh. Lahat ng bagay. Inayos sa ulit ng Diyos lahat. Yung mga alaga nyo, makausap nyo na yan. Mga ipis. Mga ipis, daga. Makausap nyo na yan. So, paano ma-reconcile? Sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ni Kristo. Ayan o, God reconciles all things to Himself by Christ. Oh, kasi nga, God made everything good. Diba? Lahat good eh. Ipis pa good. Oh, nakakita kayo ipis. Ano gagawin nyo? Oh, di mga mamamatay tao na kayo. Mamamatay hayop na kayo. Pinapatay. Mamamatay insekto. Diba? Oh, kasi nga, nung dumating ang kasalanan, lahat po yan ay nakurap. Napulyot lahat. Nakurap. So lahat,
O ano naman to? The Wild Rebel. Ang sinasabi, nagkamali na naman yung ano dyan, nag-autocorrect yan eh. Na ang lahat po ay naging rebelde. Daway. Naging rebelde. Hayop. Diba? Kaming hayop, ayaw niya sumunod sa tao. Tigre, nilalapan niya ang tao. Buhaya. Buhaya sa kongreso. Di sa kongreso ha. Yung mga buhaya, diba? May napanood kayo nung nakaraang ano yun eh, nabalita yun eh, yung isang parang meron siya problema sa isip, nandun siya sa ulungan ng buhaya. Yung ginagaling, bigla na lang siyang nilapa, kitang-kita. So, naging wild ang animals, kaya nga meron sabi wild animals. Kasi nga, nakorrupt na kung nagkasala ang tao. Pero, ano pa? The universe was corrupted or cursed. Tapos, the heavens were polluted. Heavens to in heaven. Kasi diba, sabi doon, si Satan ang ruler ng principalities and heavenlies. So, yan. Ito yan. Hindi po yan yung third heaven ha. Ito yan dito. Dito na. Ang verse 7. Ano yung verse 7? Ano yung verse 7? Yung nandyan yan. Nandyan ang mga forces of darkness. Pero, ayun ang sabi, God is going to make friends again with the universe. God is going to end the rebellion and make friends with the universe through Christ. Gets niya? Okay. Romans 8 verse 19, 21, and 22. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na inihayag ng Diyos ang kanyang mga anak, na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon, dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Efeso 1 verse 10. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, at ipaisailalim ang mga ito kay Kristo. Ayan. So, ibig sabihin niyan, yung sinasabi natin kanina, na darating yung panahon na papalitan ng Diyos lahat ito. So, magbibihis, parang damit ito kasi, parang damit to eh. Di ba kayo pagka meron damit na madumi, anong ginagawa niyo? Patutulog yung pa ba yan? Papalitan. Ha? Papalitan, di ba? So, papalit ng damit. Ganon din yan. Ganon yung ibig sabihin dyan. Metaphor. Magpapalit ang Diyos ng damit. Papalitan niya lahat ito. Babaguhin niya. No? Kasi nga madumi. Madumi yung universe. Ito ba sa Tagalog? Yung sangkalawakan. So, kasama tayo doon. Ang mundo. Ang earth. Kasama dyan. Pati yung mga ibang planeta. So, papalitan niya yan. Kapag ka napalitan na yan, ito ay magiging isang perfect universe na. At bawat isa sa atin, perfecto na. Wala nang sakit, diba? Wala nang bagyo, wala nang gabi. Puro umaga na lang eh. Ewan kung matutulog pa tayo doon, ano? So, ang sabi din dyan, sa reconciliation, yun nga, pagka pinagkasundo ng Diyos lahat, kasi sabihin lahat, ibig sabihin lahat, pati ba yung mga fallen angels o pati yung mga fallen men, hindi siya kasama. Hindi kasama yung mga fallen angels at saka fallen men, yung mga taong hindi tinanggap si Kristo, hindi sila kasama. Kasi
ano sabi diyan? Ang lahat ng bagay ay magkakasundo. Nangangahulugan ito ng lahat ng bagay kung kanino ang magkakasundo ay posible. Kumbaga, ang mga fallen angels kasi, at saka yung mga taong nireject si Kristo, imposible na yan makipagkasundo sa Diyos. Hindi na. Kahit saan natin pagbalik-balik na rin, hindi na po pwede. Hindi pwede. Fallen nga eh. Hindi na sila pwede. Hindi sila magsisisi. Paninindigan nila yung kanilang pinaniniwalaan. Pati yung mga tao, no? Yung mga nire-reject si Kristo, paninindigan nila yung kanilang pinaniniwalaan. So sila, hindi sila makasama doon. Ang linaw naman sa Revelation, di ba? Di ba? Sabi doon sa Revelation, yung ating soul winning. Di ba? Revelation 21. Na lahat ng uri ng kasalanan ay sa impyerno. Kasama lahat ang mga fallen angels dyan. So kung ikaw, ayaw mong tanggapin si Christ, ayaw mong paniwalaan yung ginawa niya, nire-reject mo siya, ay doon ka sa impyerno na, pupulutin. So yan yun ha, nililinaw natin na hindi sinabing all ay kasama pati sila. Hindi sila kasama. So, ayan, diba? Ayun, apat na dahilan kung bakit, yan ito tandaan nyo rin ito, apat na dahilan kung bakit hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Una, walang sapat na lakas o lack of strength. wala kakayahan na iligtas yung sarili mo. Wala talaga. 100% yan, wala. Pangalawa, kakulangan ng merito o lack of merit on Lack of God. merit. Ibig sabihin nito, wala kang, di ba yung merit, yung maganda kang ginawa. Meron kang magandang ginawa. Wala. Kasi tayo po ay ungodly. Hindi tayo maka-Diyos. Yan yun. Pangatlo, kawalan ng katuwiran o lack of lack righteousness. of righteousness. Hindi man talaga tayo matuwid. Makasalanan nga tayo di ba? So hindi tayo matuwid. At pang-apat, kawalan ng pakikipagkaibigan sa Diyos o lack of friendship with God. Kasi nga, iniintindihan natin sarili lang natin. Kaya yung kanina, di ba? Yung sabi ni Ate Malu, pagkagising nyo ba sa umaga, ano ba ulan yung ginagawa? Ay, malilate na ako. Ano ba agad na naiisip nyo? Ay, malilate na ako. Or, nagpapasalamat muna kayo sa Diyos, no? Na tayo ay binigyan ng panibagong araw, umaga, di ba? At uulan, di ba? At nagising tayo sa panibagong umaga. Okay, so pangalawa, tapos na natin yun, the plan. Yun yung plano, no? Na ibabalik muli lahat. Pagkakasundo-sunduin ulit ng Diyos ang lahat ng bagay. Pangalawa, the means of reconciliation. Ano yung means? Paraan. Yung paraan ng pagkakasundo. Paano gagawin? Anong paraan yung ginawa ng Diyos? O anong paraan ang gagawin ng Diyos? O ayan, sabi dyan. Sa verse 20 at 22. Verse 20, having made peace through the blood of His cross. Verse 22, the body of His flesh through death. So ano yan? Yung cross. Yung dugo na dumanak sa cross. Sa krus ng Kalbaryo. At yung katawan ni Jesus na inalay niya na namatay siya para sa atin. So yung dugo niya at saka yung kanyang katawan. Di ba pag napupuminyon tayo, yun ang natin, sinisimbolize, no? Diba? Sinisimbolo yun pagka tayo ay nagkakaroon na supper. Pag
pag ginagawa natin yan, di ba? Yung dugo ni Jesus at saka yung kanyang katawan. So, para magkaroon ng pagkakasundo lahat ng bagay, pati yung relasyon natin sa Diyos, kinakailangan na merong Kristo. Kinakailangan na ialay ni Kristo ang kanyang katawan at dugo para magkaroon ng peace, kapayapaan. Kasi nga, di ba, kanina, di ba, natandaan nyo yung sonship, tayo ay stranger. Tapos yung forgiveness, tayo ay kaaway ng Diyos. Pero nung sa ginawa ni Kristo sa krus, sa pamagitan ng kanyang dugo at yung katawan na nakabayubay sa krus, tapos nanagig ka doon, tayo ay pinatawad. So tayo ay naging kasundo na ulit, naging kaibigan ng Diyos. Nawala na yung pagkagalit niya. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nagkaroon tayo, Lord, peace na tayo. Yun. Kaya sa kamatayan ni Jesus, tayo ay naligtas at sa dugo niya tayo ay inubos. Yan yun. So, ayan yung paraan na ginawa ng Diyos para magkasundo ang tao at ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung kamatayan niya sa krus. Iligtas niya tayo at tayo ay kanyang inubos. Okay? Yes, sir? Next, the aim of reconciliation o objective. Ano ba yung, anong Tagalog ulit yung aim? Layunin. Ano ang layunin nito? Ano ang layunin ng pagkakasundo natin sa Diyos? O nasa verse 22. Verse 22, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. O nang sa gayon ay may harap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dumis. Ibig sabihin, nilinis na sa lahat ng kasalanan. So yan yung layunin ng pagkakasundo natin sa Diyos. Tayo ay nilinis niya. Nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ay ginawang banal, ginawang ganap, at wala nang dungis, wala tayong kapintasan sa harapan niya, sa harapan ng Diyos, kapag tayo ay nakipagkasundo kay Kristo. Kaya nga yun yung layunin, yun yung objective ng reconciliation. Yung iharap tayo ng banal, walang dungis, walang kapintasan. Iharap tayo na malinis, wala na tayong kasalanan. Umarap tayo sa Diyos ng malinis, walang kasalanan dahil kay Kristo. Guys nyo? Guys nyo? Yung ebidensya naman ng ating pag-isa sa Diyos. Ano sabi sa verse 23? Verse 23, if you continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. So ano ito yung ebidensya na tayo ay para tayo ay ebidensya na tayo ay nakipagkasundo na sa Diyos at ang Diyos ay nakipagkasundo na sa atin. Ano yung ebidensya? Ano sabi? Ayan, kailangan
inyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. We continue. Paano masabi sa tunay na Kristiyano? Kung ikaw ay nanatiling tapat. Diba? Alam niyo yung parable of the seeds. Diba? Ano yung apat? Ano yung una? Ano yung una? Yung nalaglag. Nalaglag sa daan. Anong ginawa ng mga ibon? Kinuha. Yung pangalawa, nalaglag sa babato na lugar. Tumubo. Kaya lang, na namatay. Yung pangatlo, tumubo. Pero may kasamang mga weeds. Diba? Tapos yung pang-apat, yun yung dumami. Nataglag siya sa matabang lupa. Yan yung sinasabi niya. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, mananatili ka. Amen. Apat, ibig sabihin na mamumuha ka. Lalako ka bilang isang Kristiyano. Yan yung ebidensya. Kapag ikaw ay nagtutuloy-tuloy, ano yung sabihin nun? Nagtutuloy-tuloy, sabihin kapag yung kahit may problema, nagpe-pray ka, kahit may problema, papasalamat ka sa Diyos, kahit may problema, nandito ka, diba? Kahit na may problema, nakapagbasa ka pa rin sa salita niya. Yan yun. Yan yung nagtutuloy-tuloy. Kaya may problema, pa-disciple ka pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Ito na, di na tayo magtatapos. Itong verse na to. Memory verse 2 2 Corinthians 5:17. Nasabi dyan? 2 Corinthians 5 verse 17. Kabisado nyo ba to? Amen. Ha? Amen. Kabisado nyo? Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito ay napalitan na ng bago. Kapag kung ikaw ay andaw, nakipagkaisa na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao. Kung ikaw yung laging masungit, hindi na masungit, diba? Kung ikaw yung may mga bisyo, hindi ka na magbibisyo. Kung ikaw ay yung palamura ka, hindi ka na magmumura. Kung ikaw yung nagsusugal, hindi ka nagsusugal. Everything. Kung ano yung dati mong pagkatao, hindi na ikaw yun. Kaya nga sabi doon, ikaw, ito yung napalitan na bago. So yan. May pinag-aralan natin kanina, meron tayo ito, halos parehas. Yung kanina discuss natin na apat, halos parehas yan ito. Simple principles about reconciliation. Pakipag-isa. No? Yung mga similar to nung pinag-aralan natin apat kanina. Ano yung apat? The plan, the means, the aim, evidence. Ito yun din yan. So, yung simple principles about reconciliation. So, number one, it transforms men. It transforms men or man. Tayo nababago. 2 Corinthians 5:17. Yan yun. Number 2, it appeases God's wrath o pinapayapa nito ang poon ng Diyos. Nasa verse 21 yan, no? 2 Corinthians 5, verse 21 yan. Yan ang sinasabi doon. Ayan yun, no? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay tinuturing na makasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, yung puot ng Diyos sa atin na dapat tayo i-judge niya, no? Nawawala yun.
appeases, pinapayapa nito ang puot ng Diyos kapag tayo ay pag-isa na kay Kristo. Nasa verse 21 yan. O pangatlo, Pangatlo, it comes through Christ o ito ay sa pamamagitan ni Kristo. sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa ating, para manumbalik yung relasyon natin, yung pag-isa natin sa Diyos, ito ay sa pamamagitan ni Kristo. Nasa verse 18 naman yon. Verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kami mga kaibigan at hindi kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan din niya. Ayan yun. Next. Number 4. Number 4, He reconciles the world o pinagkasundo niya ang mundo. Verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak namin na isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Yun. Panghuli, At panghuli, it is our ang ministry. ministry. Verse 18, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan din niya. For all the things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Verse 19, and hath committed unto us the word of reconciliation, o at kami naman ay inatasan niyang ipabalita ito. At verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. So yun, it is our ministry. Ang ibig sabihin niya, tayo po ay ambassador. Ambassador tayo ng Diyos. Ministry natin. Ministeryo po natin na ibahagi sa mga tao na na yung ginawa ni Kristo sa krus para magkaroon ng pakikipag-isa muli ang tao at ang Diyos. At ang Diyos at ang tao. Yan yung pinaka-summary niyan ng yung 18 to 20 na hindi lang basta tayo nakaupo dyan, kundi ibahagi din natin sa iba yung kabutihan ng Diyos. Ano ba yung kabutihan niya? Na inalay niya yung buhay niya para sa atin. Siya yung namatay, nilibing, at nabuhay ng muli para sa ating mga kasalanan. So in summary, The story of reconciliation will never end until Jesus comes. Hindi matatapos ang ibig sabihin yan, sa pagbabahagi natin, hindi yan matatapos. Matatapos ang lahat yan, pag-share natin ng gospel, matatapos yan kapag si Jesus ay bumalik na. So hanggang buhay tayo, hindi tapos yan. Kailangan ipamalita natin na ang tao at ang Diyos, yung relasyon nila malayo. So balita natin na kaya kailangan maging makipagkasundo muli ang tao, ang relasyon ng tao sa Diyos. We are sent to this world as ambassadors. Yan, kanina sinasabi ko na tayo ibahagi natin. Ano yung ministry natin? What is our ministry? To tell the people what Jesus had done on the cross. Kanina, sasabihin lang natin kung ano yung ginawa ni Cristo sa cross. Lahat tayo, hindi lang po ako, hindi lang si Kuya Jess, kundi lahat tayo, meron po tayong role na kailangan gawin. Ayan, to tell them that Jesus Christ in His death satisfied God's wrath and can transform their lives. Sa pamagitan niya ni Kristo, sa pagkamatay niya, ay yung nababago, ay niyang baguhin ang ating buhay. And the teaching of reconciliation doesn't end when you get saved. It just becomes yours to give away to somebody else. So hindi lang basta ikaw ay naligtas o naging maayos na yung relasyon mo sa Diyos, hindi lang doon natatapos. Kinakailangan naging
bahagi ng buhay mo na ibigay mo rin sa iba. Kung ano yung naranasan mo, na yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, ay ibahagi mo rin sa iba. No? So, na-gets nyo? Sige, paligo tayo.